Pero kaya alam mo, mataas ang mata. Tayo! Ash, dito na yung bahay ng lolo mo? Oo, dito na. Bakit? Mukhang kasya naman tayo dito, no? Oo, kasya naman tayo dito. Tsaka, okay pa naman lahat ng mga gamit dito. Kaya, usable pa siya. Ash, wala naman nagbumulto dito, no? Sa labas na lang ako matutulog, ha? Apaka-OA mo na naman. Baka yung multo pa yung matakot pag nakita ka. Huwag ka nga daw mag-Jepol. Alam mo ba kung ano mas nakakatakot? Ang bumagsak sa port exam. Gusto mo ba yun? IMO, that's even scarier than a ghost, no? Huh! Hoy, Khaled, busy ka! Uy, tama na yan. Tara na, pasok na tayo dito. Oh my God, Ate Ash, your Lola's house is kind of big naman pala eh. I mean, I'm not complaining because that just means we don't have to feel homesick for now while we're staying. Sabi ko naman kasi sa inyo, kasya tayo lahat dito. Hindi na natin kailangan mag-rent. Wala ba talagang mundo dito, Ash? Hoy! Ano ba? Ang gulo-gulo kasi! Uy, kayong dalawa, awat na. Mamaya makasira pa tayo dito. Wala tayong pambayad. Anyways, ano kakainin natin mamaya? Ash, saan tayo magsistay? Para maayos ko na yung mga gamit, tsaka makapagluto, and makakain na rin. Gutom na ako eh. Oo nga, Ash. Actually, nakakaramdam na ako ng gutom. So, what if magsanggip tayo? Habang may grill dito, Jepol, nasa Diyos lang naman, masyado ka nang humunay. Malay mo, may grill dito. Ay talaga. Sige, mamaya na tayo magtalo-talo dyan at ilagay muna natin yung gamit dito at mag-settle down muna tayo. Ano ba? Love letter? Love letter. Eh, tumandang binata yung lolo ko. Uy, ano yan? Basahin kaya natin. Yeah, I wonder what that is. Wait, if that's a special love letter, I wanna read it also. Tara, tara. Masahin natin to. Mukhang dito tayo kikiligin, ha? Eh, akala ko ba gutom ka na? Saglit lang naman. Yun na nga. Sige. February 7. Ano gagawa? Pagod na ako. Kaya ko pa ba ito? Busy ka pa. Kahit ang dami naman yung napagdaanan. Nakatayo ka pa rin. Paano na ako? Kaya ko pa kaya? Hirap. Ang hirap naman ang lamang pagsasabihan. Ang hirap naman ang walang masasandalan. Sino na makikinig sa akin? Bahala na nga. Hindi ko na alam kung paano ko pa susubukang ituloy ang landas na ito.
Pangalawang taon ko na sa kursong ito, ngunit tila ba mas lalong lumalalim ang laban. Ang bigat ng responsibilidad, ang daming binubunyag ng mga pahina, at ang hirap pigilan hindi mahulog sa pagod. Sa loob ng aming tahanan, tila ba hindi nauubusan ng gulo. Ang mga gawain na nagtatambakan at ang oras para sa sarili ay tila ba unti-unting nawawala. Ang simpleng pagpapahinga ay isang luho na mahirap makuha. Ang pangungulila sa sarili ay tila patuloy na dumarampi sa aking puso. Ngunit walang nakakita o nakakaintindi ng mga pangangailangan ko. Nais ko sana makamtan ang tagumpay sa aking pag-aaral. Ngunit ang pang-araw-araw na pagod ay tila ba ang siyang nagiging katabi ko sa bawat hakbang. Pasensya ka na at nararamdaman mo ang pagod at pagkabigo. Gusto ko lamang sanang iparating sa'yo na hindi ka nag-iisa. Batid kong ang landas ng kolehiyo ay puno ng mga hamon at ang siksikang mga gawain sa bahay ay tila bang nagdadagdag ng bigat. Subalit, napagtanto ko ang iyong tapang. Hindi madali ang iyong tinatahak na landas, ngunit hindi mo rin kailangang mag-isa. Hindi mo dapat pigilang ilabas ang iyong mga damdamin. Maaring mabigat ang pasanin ng pag-aaral at mga gawain sa bahay, ngunit huwag mo kalimutan ang pangangalaga sa iyong sariling kalusugan, sa puso at sa isipan. Handa akong makinig at maging tagabasa ng mga sulat mo. Alam mo, kaya mo ito. At sa pagtagumpay mo, magiging mas masigla pa ang mga araw na darating. Ang iyong mga salita ay tulad ng liwanag sa dilim. Nagdulot ng ginhawa at may nakakarinig sa aking mga hinaing. Sa bawat letra, tila ba may kakaibang damdamin na hindi ko may paliwanag. Ang tanong na bumabalot sa aking isip, sino ka nga ba? Isang misteryo ang iyong pag-iral, ngunit ang mga salita ay nagdulot ng kakaibang kapanahunan sa aking araw. Nais ko lang sanang malaman kung sino ka at upang pasalamatan ka sa init at pag-asa na iyong ibinigay. Sana, balang araw, mahanap kita at personal na may parating ang aking pasasalamat. Ako'y si Rabay, isang taga-lungsod ng Quezon na kasalukuyan naglalakbay din sa paaralang Fatima. Mayroon 3 kapatid at ako ang nagsisilbing panganay sa kanila. Ako rin ay may mga pangarap na nais matupad at tulad mo, nais ko maging isang nurse. At nais ko sana maging bahagi ng iyong kwento at paglalakbay. Kaakibat ang pag-aaral at pag-usbong ng mga pangarap. Umaasa ako maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Magandang araw, Ginoo. Nais kong iparating sa iyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Salamat sa pagpapakilala mo sa akin, Ginoong Rabay. Sa bawat kwento at pagpapakita ng nais mong gawin sa buhay,
Napahanga ako lalo't ikaw pa ay isang panganay. Isang munting handog ang nais kong iparating sa'yo. Isang panyo na simbolo ng ating pagkakaibigan. Tulad ng panyo, nais kong maging kasangga mo sa anumang lungkot o ligaya. Isang bagay na maaaring magsilbing paalala sa ating pagkakaibigan. Muli, Maan. Mapagbatid, Maan. Ako'y bumabalik-was sa pagkakaupo sa matatamis mong salita, Maan. Hindi ko may tatanggi na ang mata ko'y sabik na ika'y masulyapan. Batid ko na habang binabasa mo ang sulat na ito, ang siyang hawak mo na rin ang laso at ang kwintas na iniwan ko para sa iyo. Pakakatandaan mo na ang laso na iyan ang siyang magbibigay kulay sa malamlang na landas ng ating buhay. At sa pagsuot mo sa kwintas, naway magsimbolo ito ng pagkakaugnay nating dalawa. Tayo ay nag-uugma at nagtutulungan sa agos ng buhay. Nagbabakasakali, Rabay. Magandang araw muli. Ako'y lubos na nagagalak sa iyong liham at munting regalo. Tunay nga na ang mga simpleng bagay ay may malalim na kahulugan. At sa pagsulat ko sa liham na ito ay tsak na naubos ko na rin ang halimuyak ng bulaklak na iniwan mo kakaamoy dito. Inaamin ko, ngayon lamang ako nakatanggap ng napakagandang kwintas mula sa estranghero, ngunit tila ba'y matagal na tayong magkakilala. Binalot mo ng ginhawa at saya ang araw ko, Ginoong Rabay. Maraming salamat muli. Lubos na nagagalak, Maan. Para sa natatanging binibig, Maan. Sa bawat patak ng tinta sa liham mo, nararamdaman ko ang init ng iyong pagtanggap sa aking simpleng regalo. Tunay ngang ang mga munting bagay ay may malalim na kahulugan, lalo na kapag ito'y nagmumula sa puso. Maski na tayo estranghero,
Tila ba'y matagal na nating kilala ang isa't isa. Binabalot mo ng ginhawa at saya ang aking mga araw, Maan. Sa darating na ika-14 ng Pebrero, nais ko sanang itanong sa iyo kung maaari mo akong bigyan ng pagkakataon na makilala ka na mas mabuti. Gusto ko sanang iparamdam sa iyo ang tamis ng personal na pag-uusap at ang kasiyahan na masilayan ang iyong mga ngiti. Maan, papayag ka bang maging kasama ko sa espesyal na araw na ito? Bagaman ayaw kitang madaliin at gusto kong maglaan ka ng sapat na oras para sa pagsambit mo ng iyong matamis na oo na tugon sa aking panunuyo, hihintayin ko ang iyong kasagutan. Lubos na gumagalang, Rabay. Magandang araw, Maan. Nais ko sana iparating sa iyo ang nararamdaman ko sa mga nagdaang araw. Sa bawat oras na lumilipas, tila ba'y may bahagi ng aking puso na nag-aalala. Ang kawalan ng iyong sagot sa aking pag-anyaya ay nagdulot ng pangamba at agam-agam sa aking loob. Di ko alam kung ito ay nagdulot sa iyo ng pagkabigla o dahil sa ibang dahilan. Ngunit nais ko lang sana malaman at mabatid ang iyong saloobin. Iniintindi ko na nais mong maglaan ng sapat na oras para sa iyong sagot at handa akong tanggapin kahit anuman iyong maramdaman. Hintayin kita kahit anong pamantakbo ng oras at panahon. Nagmamahal, Rabay. Ilang araw na rin simula nung ikay aking inaya, ngunit pansin kong wala kang tugon sa liham na naririto. May pag-aalinlangan man ay nais kong iparating sa iyo na bukas ako ay maghihintay pa rin dito sa ating tagpuan. Ako man ay iyong siputin o kahit ako man ay lamukin, ikinasasabi ko makilala ka at makita ka sa personal. Umaasa ako magkikita tayo sa ating tagpuan nang sa gayon ay lubos pa natin makilala ang isa't isa at makapagkwentuhan sa mga bagay na lubos na sa atin ay nagpapasaya. Sana bukas ay magtagpo na ang ating mga landas. Mag-iingat ka parati. Patuloy na naghihintay sa iyong liham, Rabay. Parang si Maan yung papalapit sa kanya. Kasi parang expected mo na malaki drama lang yung galawan, gano'n. Oh my gosh, so bitin naman. I really hope si Maan yung parating. And I'm manifesting that she'll meet Rabay again so they can continue their love story, di ba? Sa tingin ko rin, si Maan yan. Kasi di ba parang pa-Disney Princess Buna siya. Sana. Para makita yung knight in shining armor niya, di ba? Slay! Solo. Si Kuya Bro lang yan, baka maglilinis. Uy! Puro kakalokohan.
Pero di talaga natin alam kung paano nagtapos yung story ng lolo ko. Pero yon, sana naging masaya sila nung lover niya. Anyways, kain na tayo. Gutom na ako. Kain na pa yung gutom na yan. Ikaw ba si Rabay? Opo. Sino ho kayo? Ako nakatatandang kapatid ni Maan. May nais siyang ipabigay sa'yo itong munting regalo at sulat niya. Rabay, ilang araw lamang noong tayo nagkapalitan ng mga sulat. Batid kong ikaw rin ay nagagalak sa tuwing tayo nagpapalitan ng mensahe. Hindi pa man tayo nagkikita, ngunit gumagaan ang aking pakiramdam sa tuwing nababasa ko ang iyong mga sulat na para bang ilang taon na kitang kilala. Sariwa pa rin sa aking mga alaala ang una nating palitan ng liham. Kung nabigyan man ako ng pagkakataon ay lubos kong ikagagalak ang patuloy ka ring sulatan, ngunit sadyang hindi ito ang aking kapalaran. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Hindi mo man batid, ngunit ako'y labis na natutuwa sa iyo at paumanhin kung hindi ko nasabi sa iyo ang aking karamdaman. Sa maikling panahon ay napasaya mo ako at sana ay ganun din ang nararamdaman mo. Malamang, habang binabasa mo ang liham kong ito ay hawak-hawak mo na rin ang kwintas na may larawan ko. Pasensya ka na at sa larawan mo na lang makikita ang mukha kong ito. Ngunit sana ay tumatak pa rin ako sa puso't isipan mo. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at ang iyong mga pangarap sa buhay. Naway ang liham kong ito ay maging tanda ng mga alaala nating nag-umpisa at gayon din ay magtatapos sa mga tinta. Ipagpaumanhin mo't hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Hanggang sa muli, mamimiss kong pumunta sa ating tagpuan at makipagpalitan ng liham sa iyo. Mag-iingat kang palagi. Lubos na nagmamahal, Maan. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung nalaman ko na wala ka na, Maan. Hindi pa rin ako makapaniwala na hindi na kita makikita pa. Ngunit salamat sa masasayang alaala na ating pinaghatingan. Bagamat hindi mo man nalaman ang aking pisikal na anyo, batid ko na aking pagkatao ang siya nagpaibig sa iyo. Salamat sa mga panahon na iniahon mo ako sa pagdududa sa aking sarili. Dahil sa iyo, natuto akong pahalagaan ang manarating ko at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Marami man akong pinagdududahan at hindi tiyak sa aking madinaanan. Ngunit batid ko na sa lahat ng iyon, ikaw ang nag-iisang tiyak. Tiyak na aking minamahal. Di ka man kasama sa simula ng aking paglalakbay o maski sa duluhan. Batid ko na palagi mo kong gagabayan at hindi pababayaan. Tanging hiling ko nawa ay masaya ka at kailanman hindi malulumbay. Pangako ko sa iyo, Maan, magbago man ang lahat, pag-ibig ko ay tanging ikaw. Mahal kita hanggang sa muli, aking sinta. Paalam. Rabay. Kasabay ng unos,